Humingi ng dagdag pondo ang Commission on Elections para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Gusto rin ng komisyon na madagdagan pa mga sektor na kasama sa local absentee voting. Ang detalye sa report ni Mela Les Moras. Para mas mapataas pa ang voter turnout sa bansa, binigyang diin ng Commission on Elections na napapanahon na para palawigin ang mga sektor na sakop ng local absentee voting. Sa ngayon, ang kasali lang kasi rito ay ang mga miyembro ng PNP, AFP at media kung saan pinapayagan ang pagboto nila ng mas maaga ilang linggo bago pa man ang mismong araw ng eleksyon. Para sa mga botante sa labas ng bansa, may ganitong sistema rin para sa OFWs. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat ay payagan na rin dito ang mga senior citizen at persons with disability. Gayon din ang mga frontliner tulad ng healthcare workers at iba pang essential workers. Pero kailangan ng bagong batas para rito. Yung mga nakatatanda, maaari yung iba dyan ay maunahan noong mga regular na botante. So nababaliwala rin po yung early voting hours. Samantalang kung pabobotohin natin yung nakatatanda, may kapansanan ng isang linggo bago mag-eleksyon. Bakit po ang ating mga overseas Filipinos pinapaboto natin na maaga? Bakit po yung ating mga media pinapaboto natin na maaga? Military, PNP, pinapaboto natin. Kung pabobotohin natin na maaga ang nakatatanda, may kapansanan, sa araw ng eleksyon naghihintay na lang po sila ng results. Sinabi ito ni Garcia sa kanyang pagharap sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program, higit 11.8 billion pesos ang proposed budget para sa COMELEC. Pero gate ng ahensya, kulang ito at kailangan pa ng dagdag pondo para sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Pag po may honoraria yung teachers na dagdag, abutin po ng mga 9 billion pesos, Madam Chair. Yun po yung i-add sa ating naka-continuing appropriation. Sa ngayon, tuloy-tuloy rin naman ang paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na gaganapin naman sa October 13. We printed up to yesterday 3 provinces already, the provinces of Basilan, Tawi-Tawi, and the SGA. The 8 municipalities of the Special Geographic Area. So ngayon po, we started already with the printing of the Maguindanao South and Maguindanao North. We're hoping to be able to finish all the printing of the ballots, the more or less 2.3 million ballots of the Bangsamoro until completed kasama ang verification September 15, Madam Chair. Bukod naman sa COMELEC, humarap din sa budget deliberations ng Kamara ang mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling kung saan natalakay rin ang mga issue ukol sa mga pabahay ng pamahalaan. Una nang tiniyak ng liderato ng Kamara na ang ipapasa nilang budget proposal tunay na tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Mela Les Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.